Pero kahit ganun, hindi pa rin impressive talaga. So maghalala ka. Hindi impressive, pero expected na kasi sa ganitong phone. Yung mga Red Magic phones na na-review ko before, ganito talaga. Okay, so last January pa ni-release itong Red Magic 11 Air. So pasensya na kung ngayon lang natin to i-unbox at i-review. Pero sana makatulong pa rin dun sa mga nagpaplanong bumili. Kasi gusto ko namang i-share sa inyo yung perspective ko dito sa phone na to at yung mga nakokon data sa paggamit sa kanya. So, bibili natin sa dalawang kulay at dalawang configuration itong Red Magic 11 Air. Yung 12 256GB ay 46,319 as of making this video. Yung 16,512 naman ay 55,469. And mabibili natin to sa Prism or color white at yung Phantom or color black. Parehas transparent yung dalawang colorway na yan. And again, andyan yung link sa description box o ba o kaya naman, i-click nyo na lang yung shopping bag icon dito sa video. Okay, so ito yung box ng Red Magic 11 Air. Napakasimple lang. Red Magic logo, tapos may malaking air dito sa may harap hanggang dito sa may gilid na naka-emboss. At yung review natin ngayon ay Prism na 16,512GB. So pag open natin ng box, ang una natin makikita ay yung document sleeve. Napakalinis na itsura ng kulay ng box, pati na rin yung loob ng box nitong Red Magic 11 Air. So meron tayong Red Magic logo ulit dito. Tapos, kapag in-open natin, meron tayong SIM ejector pin at yung kanyang hard case. Kung hindi ako nagkakamali, yung case dun sa Red Magic 10 Air ay open yung gilid. Pero dito, frosted tapos covered lahat ng gilid. Mas gusto ko to kasi mas mapoprotektahan yung phone natin ngayon compared dun sa case na kasama sa 10 Air. So, inuuna kong improvement na nakita. Pero, sa buong video na to, hindi ko naman siguro malalahat, pero lahat ng makikita ko na improvements from 10 Air papunta dito sa 11 Air, i-mention ko. So ito na yung ating 11 Air na nakabalot sa paper. Ayan. Ito yung Prism or color white. Ganda guys. Pero alam nyo, reminds me of nothing phone. Ganun yung ano niya, yung design. Kasi yung 10 Air before, napakalinis ng itsura nun. Mas mukha siyang Samsung S23 Ultra, parang ganun. Yung yung puti na Red Magic 10 Air last year. Pero ngayon, talagang Red Magic na itsura na may pagka nothing phone. Pero ganun pa rin, boxy pa rin yung shape niya. Tapos yung mga kanto niya may katulisan compared sa ibang mga phone. Tapos, mas mabigat to ng konti. Pero hindi na rin natin mapapansin. Pero mention ko na rin, yung 10 Air, 205 grams. Ito naman, 207 grams. Mamaya, sabihin ko yung possible reason kung paano nangyari yan. Pero pakita ko muna sa inyo yung itsura kapag meron tayo o kapag ginamit natin yung hard case. Ayan guys, ang ganda, di ba? Protected, tsaka ang linis tingnan. Kung gusto natin na mas mukhang subtle yung kanyang design, magandang gamitin yung case na to. Ganda, frosted. So far, ito yung pinakamagandang case na nakita ko sa isang Red Magic phone. At dito sa may ilalim ng box, makikita natin yung charging cable na USB-C to USB-C cable na color red pa rin. Tapos color black naman na charging brick, 80 watts na charging brick at USB-C yung port. Okay, so tanggalin ko muna dito sa case. O nga pala, pag nakasuot yung case, mukha siyang Rimowa na suitcase. Anyway, so pag-usapan natin kung bakit dinagdagan ng kaunti yung weight nitong Red Magic 11 Air. Pero kung tutusin na yung 207 grams na weight nito, makukonsider pa rin natin na magaan. Kaya nga Air, 7,000 mAh yung battery capacity nito. Pero yun nga, 207 grams lang. At ang reason kung bakit medyo bumigat siya compared dun sa 10 Air, number one, meron na tong built-in cooling fan. Yung 10 Air, wala pong ganun. So makikita ninyo meron na tayong vent dito. Ayan, lalabasan ng mainit na hangin. Ayan. Tapos, ito yung niya, yung cooling fan or yung built-in fan. Tapos umiilaw yan, pati na rin yung Red Magic logo. Tapos isa pa sa mapapansin niyo yung ating magic key or yung game space button, hindi na po bilog. Kasi yung sa 10 Air bilog, pero ngayon rectangle na po siya. Tapos may texture para mas masarap or mas madaling pindutin. Tapos glass pa rin yung likod nitong Red Magic 11 Air, kagaya dun sa 10 Air. Pero sa ngayon, meron na tong Corning Gorilla Glass 5. Kasi dun sa 10 Air ay naka Panda Glass 2. So, parehas matibay yung glass na yun. Pero syempre,
mas premium yung Corning Gorilla Glass compared sa Panda Glass, mas mura lang yun. So, improvement pa rin. And kagaya dun sa ating Red Magic 10 Air, customizable pa rin yung Magic Key. Pwedeng, ito yung default, game space, pwede ring camera, pwedeng flashlight, voice recorder, or switch sound. O kaya, wala talaga siyang gagawin. Depende sa atin. Pero wala pa rin tayong option na makapamili ng app or iba pang actions. Pero kagaya pa rin sa 10 Air, wala pa rin po tayong eSIM support dito sa 11 Air. Ang kaya niya lang ay dalawang nano SIM. At maliban dun sa air vent na pinakita ko sa inyo kanina, nandyan pa rin syempre yung ating capacitive na shoulder triggers, yung ating volume up and down buttons, yung ating power lock button, tapos yung ating game space button sa kabila. Dito naman sa may itaas, meron tayo ditong IR blaster, pati yung secondary microphone. At dito naman sa ilalim, yung SIM tray, main microphone, USB-C port, at yung ating main speaker. At sad news guys, yung USB-C port natin dito, hindi po display port. So USB 2.0 lang, pang OTG lang or pang data lang at charging. Pero again, wala po tayong external monitor na pwedeng ikabit dito kasi hindi siya compatible sa ganun. At ito naman yung itsura kapag naka-on yung RGB lighting niya. Pero pwede natin customize yan, yung effects, pwede natin piliin dito, pati na rin yung LED color. Pero maganda rito kahit na meron tong built-in fan, ay na-maintain ng Red Magic yung IP54 na rating. So protected pa din siya sa dust at saka sa mga talsik ng tubig. Pero syempre, ingatan pa rin po natin, mas maganda na po yung sigurado kasi kahit anong sabihin natin, may butas yung phone na to. At para sa mga curious sa haptics, sobrang ganda po ng haptics nitong Red Magic 11 Air. At kagaya pa rin dati, yung ating selfie camera ay under display pa rin kaya hindi nyo mahalata kapag black yung wallpaper. Pero napaka obvious niyan kapag white na po yung background. Lalo na in person, siguro dito hindi nyo masyadong halata. Pero in person, kapag tinitigang mabuti, makikita at makikita pa rin. Pero for the most part guys, kita nyo naman, yung bezels natin dito napakanipis. Tapos pantay. Kaya sobrang immersive yung media consumption natin, yung gameplay natin dito. Para sa akin hanggang ngayon Red Magic pa rin ang may pinaka-immersive na display sa lahat ng phone. Tapos meron ng pre-installed na screen protector to out of the box. Ngayon isunod natin yung kanyang battery capacity kasi lamang to ng 1000 mAh compared dun sa Red Magic 10 Air na naka 6000 mAh lang. Tapos nga, gaya nung nakita niyo sa charger kanina, 80 watts po yung charging speed nito pag wired, tapos meron ba tong bypass charging. So meron akong 5 PC Mark test results na ipapakita sa inyo. So ang setting natin doon sa 4 ay naka 50% yung brightness at naka-on yung extended RAM. So sa unang test, naka-auto yung ating refresh rate. Ang nakuha ko ay 8 hours 36 minutes. Sunod naman ay Phoenix ko to 120Hz, yung screen refresh rate, 8 hours and 50 minutes. Medyo tumaas ng kaunti. Tapos next na test na ginawa ko naman ay Phoenix ko to 90Hz, 8 hours and 55 minutes. At yung pang-apat, Phoenix ko naman to 144Hz, 9 hours and 2 minutes. So dito pa lang sa 4 na test, makikita ninyo na medyo mag-struggle tayo if ever man nagagamitin natin yung phone na to as our daily driver kasi medyo mag-aalangan tayo kung aabot ba talaga the whole day yung phone natin sa usual usage. Pero dito sa pang-5 test naman, naka 50% brightness pa rin tayo pero this time, naka-off yung extended RAM at naka-fix to 144Hz. Ang nakuha nating SOT dito sa PCMark, 10 hours and 53 minutes. So almost 11 hours na. So para sa akin, ito yung pinakamagandang setting na pwede natin gamitin dito sa Red Magic 11 Air kung gusto nating pigain talaga yung kanyang battery performance. Pero kahit ganun, hindi pa rin impressive talaga yung SOT na nakuha natin dito sa phone na to. Kagaya pa rin dun sa mga previous Red Magic phones. Dito naman tayo sa performance. So naka Red Magic OS 11 na tayo dito out of the box. Android 16 na yung ating operating system. Snapdragon 8 Elite yung ating chipset. LPDDR5X yung ating RAM at UFS 4.1 yung ating storage type. So mabilis po talaga. Pero according sa research ko, 2 major Android upgrades lang po yung prinamis ng Red Magic dito. So hanggang Android 18 lang yung matatanggap nitong operating system at 3 taon lang yung support sa security patches. So kailangan yung tandaan yan, napakabilis po ng phone na to pero hindi po ganun kahaba yung software support na ibibigay ng Red Magic. So pag-isipan nyo mabuti guys before nyo to bilhin kasi gaya nung sinabi ko kanina, ang max na length ng kanyang software support, 3 years lang. So isipin nyo, for 55,469 pesos para sa 16 512 gigabytes,
3 years lang yung support na ibibigay sa atin. Ito yung Antutu score na nakuha natin dito sa Red Magic 11 Air. So, ang setting natin dito ay naka-auto yung refresh rate, naka-off yung extended RAM, at nasa game space yung Antutu na app. So, 3,205,583. Sobrang impressive talaga. Napakabilis niyan. Tapos yung temperature natin, makikita ninyo, not bad, di ba? Kasi from 36.6, umabot lang ng 47.4. Pero ibang usapan na nung wildlife stress test na yung ginamit ko. Una sa lahat, makikita ninyo yung throttling niya. Sobrang lala, guys. So, 36.4 lang yung kanyang stability score. At nabawasan tayo ng 15% sa battery. At nadagdagan naman ng 24 degrees. 58 degrees yung ating final temperature after nung test. Grabe, guys. Sobrang init talaga. Pero in fairness, hindi gaya ng mga previous phones na ganito yung specs. Natapos ng Red Magic Air yung wildlife stress test. So, kagaya pa rin dati at kagaya ng i-expect ninyo, napakaganda po ng response rate natin dito sa display ng Red Magic 11 Air, pati na rin ng kanyang trigger or shoulder triggers dito sa taas. Tapos swipe lang natin ng 2 beses para lumabas yung iba pang setting. Kagaya na lang ng performance profile. So, naka-rise tayo ngayon, which is yung pinakamataas. Kung gusto nating baguhin yung setting ng kanyang shoulder triggers, yan, pinutin lang natin dito ulit sa may setting. So, i-map lang natin kung saan natin gustong ilagay. So, yan, yun yung pinaglagyan ko. So, test natin dito sa Grid Legends. Ayan, kapag pumipindot tayo, kitang-kita naman. Una sa lahat, yung ating video settings dito, naka-graphics, yung ating optimization, ibig sabihin yung pinakamataas na quality. Tapos, yung sharpening natin, pakita ko sa inyo. Ayan, nakasagad din. And as expected, guys, kagaya na makikita ninyo, napaka-smooth ng gameplay natin at lahat talaga ng graphics na generate niya, walang kahirap-hirap dito sa Red Magic 11 Air. Expected na natin kasi nga gaming phone naman talaga to. Ayan, So, wala tayong wala tayong magiging problem dito. Talagang inano ko na lang Tinest ko na lang dito at pinakita sa inyo yung Grid Legends for formality. Pero, alam nyo naman na kayang-kaya nito lahat ng games. Pagdating sa display, naka 6.8 inch AMOLED tayo dito na 1216 by 2688 yung resolution at 144 Hz yung max refresh rate. 1800 nits yung peak brightness niya. Tapos, Corning Gorilla Glass 7i naman yung protection na inilagay dito sa harap, which is upgrade din ulit. Tapos, same na same yung panel na ginamit dito sa 11 Air doon sa 11 Pro. Pati na rin yung peak brightness, same na same din. At makikita ninyo, guys, mag-e-enjoy talaga tayo sa panood dito. Grabe, Wala talagang walang notch, walang punch hole, selfie camera, buong buo talaga yung display. Parang kang may hawak na na TV. Grabe, ilang beses na rin ako nag-review ng Red Magic phone, pero hanggang ngayon amazed pa rin ako sa ganda ng display na nilalagay nila sa phone nila. Pero syempre, dahil naka-under display yung ating selfie camera, compromise talaga yung quality. Ayan kaya na makikita nyo ang hazy ng itsura, di ba? Kita nyo yung ilaw sa likod? Ayan may patterns kasi nga bumabakat na yung pixels na naka-layer dun sa mismong selfie camera, na tumatakip dun sa selfie camera. So, hindi pa rin ganun kaganda. Kaya sinabi ko kanina, compromise talaga yung quality ng kanyang camera dito sa harap. Tapos, 1080p lang yung video recording natin dito. So, talagang pang na lang to, pang video call na lang. Kung vlogging, hindi po talaga. Parang ang dumi-dumi ng camera mo, ganun yung itsura niya. Pero, at least, hindi naman kasi to para dun sa mga mahanap ng phone na may magandang camera system, di ba? Pang talaga to, pang gamers talaga. Okay, so yun na lahat muna yung mga gusto ko i-share dito sa Red Magic 11 Air at siguradong marami sa inyo nakabili na ng phone na to, kaya please, paki-comment dyan sa baba yung experience mo para makita ng mga nagkaplano pa lang bumili. Kumusta yung performance sa inyo, lalo na kung matagal yung pag-run ninyo sa mabigat na game, pakilagay dyan sa comment section. Kasi sa akin, gaya nung pinakita ko sa inyo kanina, may pa rin, may CPU throttling pa rin kahit na may built-in fan, pa rin, ramdam pa rin yung
pag-init niya. Pero ito, in fairness, ang bilis bumaba ng kanyang temperature dahil dun sa built-in fan. Yun yung napansin ko, compared dun sa Red Magic 10 Air na ang tagal talaga bago mawala yung init. Ito, mas mabilis naman dun. So, may tulong talaga. At habang ginagamit natin, kusa namang bubukas yung fan, tapos mako-customize natin kung gaano kabilis yung gusto natin. Para, syempre, gusto rin nating makatipid sa battery. Pero yun nga, may bypass charging. So, I suggest, gamitin nyo yun kung magi-games kayo ng matagal-tagal para hindi, or mabawasan yung pag-generate ng init. At hindi rin syempre masira agad-agad yung battery health ng phone na to. So, dalawa lang naman yung negative na nakita ko dito sa phone na to. Una, wala siyang eSIM support. For 55,000 pesos, yes, gaming phone to, pero sana may eSIM support, pero wala. Plus, 3 years lang yung software support natin dito. Again, for 55,000 pesos, medyo masakit talaga yon. Pero other than that, wala na akong nakitang deal breaker sa kanya. Kasi yung battery niya, hindi impressive. Pero expected na kasi sa ganitong phone, yung mga Red Magic phones na na-review ko before, ganito talaga yung battery performance na ibibigay sa atin kahit pati naasan nila yung capacity. Suggestion ko lang. Kung bibili ka ng Red Magic 11 Air, ideal kung hindi ito yung daily driver mo. Lalo na kung gagamitin mo to sa work, so maghalala ka kung at the end of the day, meron pa ring battery left dito sa phone na to, or kailangan mo nang gumamit agad-agad ng power bank half day pa lang. So, yun yung isa sa mga concern ko. Pero, yun nga, ang ideal, ano lang to, for gaming lang talaga. Ano lang siya, second phone lang. Parang ganun. Yun lang nasa isip ko. Pero kung gagamitin nyo naman to as your daily driver, walang problema. Ano lang, maging ready lang kayo sa battery performance. Hindi po talaga ganun kaganda. Pero, ganda talaga ng performance ng phone na to. So, yun. Kung gusto niyo ng mabilis talaga na phone for gaming, Red Magic is the way to go. Kung gusto naman natin at kung kaya naman natin isagad pa, yung 11 Pro, diretso na natin kasi may cooling, may water cooling system dito sa likod. So anyway, ayun lang naman yung mga thoughts ko tungkol dito sa 11 Air. Overall, yun lang yung deal breakers, yung sinabi ko kanina. Yun lang yung magko-comment ko sa kanya na dapat ninyong pag-isipan before you to bilhin. At speaking of, nandiyan yung link sa description box ba or yung shopping bag icon, click nyo na lang. Okay, so yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.